Hello everyone! Welcome back to our kitchen! Wow, it is a Filipino Muslim recipe that is served with steamed rice, topped with shredded chicken. Ang ating recipe, chicken pastil recipe, which is originated from Muslim region of Mindanao. Wow, ang ating recipe today ay napakasarap na chicken pastil. Ang ating mga kailangang ingredients, 1 tablespoon of salt, bay leaf, 1 teaspoon whole peppercorn, yan ang ating recipe din, 1 kilo of chicken breast, yan, wala na po yung buto din, alis ko na po yan, then water enough to boil the chicken, then we'll cover and simmer for 10 minutes, yan po, hanggang sa lumambot ng ating manok na nalagay natin. So, mas maganda gamitin dito ay yung chicken breast kasi mas marami kang makukuha na mga laman, then isi-strain po natin yan, di-drain po natin at let it cool first, bago natin i-shredded. Yan. Pag makaya na nating i-shred yan, so, kailangan pong shredded natin ng gamit ang ating mga kamay. Then, pwede rin po yung tinidor na i-shredded ninyong ganyan. Then, i-prepare po natin yan. Then, kailangan po natin ng frying pan. Then, heat oil in a pan. Kaunti lang po. Then, igisa natin dito yung ating bawang, yan, salt garlic hanggang sa lumabas yung aroma ng garlic, no? Ang sarap talaga pag maraming garlic. Then, lagyan natin yung ginger, yung luya, yan. Then, ang ating onion, dan, lutuin ng konti lang para lumabas yung aroma ng ating mga ingredients. Wow! Ang sarap talaga nito. Favorite ko itong ating recipe today. Then after that, lagyan natin yung shredded chicken, yan. So, ang gagawin natin ito, mag-prepare po tayo ng vegetable oil later para magamit po natin para mapa-brown po natin itong ating chicken, shredded chicken. Yan, then dito po naglagay po ko ito ng chili sauce kasi yung sa amin sa bahay, gusto po nila yung medyo may sipa ng anghang. Yan. So, ito naman po ay optional kung ayaw nyo po ng medyo maanghang, okay lang po hindi. Then, yung iba gumagamit dito ng turmeric na ginger, yung luya. Masarap din po yung turmeric ginger. Then, yan. Then, nag-prepare tayo ng vegetable oil kasi toast natin ng konti yan. So, saute natin ito ng konti para maging a little bit brown ng ating shredded chicken. Yan, ganyan po din. Until it toast a little bit and slightly brown. Yan. Kaya kailangan ng vegetable oil para matoast natin. Dilagyan natin ko ng white pepper or yung black ground pepper. Pwede din po. Paminta na durog. Yan, yung gamit ng vegetable oil, isote natin ng kaunti niyan para matoast ng kaunti, para ma-preserve yung ating chicken pastil. Then, maglagay po tayo ng 3 to 4 tablespoon of vinegar. Yan, serve as preservative na po yan para hindi po madaling mapanis yung inyong chicken pastil. Napakainam po ito na pangbaon sa mga travel kasi hindi siya madaling mapanis kahit na mga ilang araw na siyang nasa lalagyan mo, hindi siya madaling mapanis without refrigerator. Hindi mo i-ref. Okay lang po kahit nasa labas ng ref, hindi po siya madaling mapanis. So, yan. Napakasarap po na recipe talaga. One of my favorite. Yan. Then, lagyan mo ng salt. Yan. Depende po sa panlasa at lagyan ng brown sugar. Yan. Napakasarap po lagyan ng konting sugar para mabalance po yung tamis at saka yung alat. Yan. Balance po yung lasa talaga pag may konting sugar. Then, dito, i-season natin yan. Pag medyo toast na ng konti, season with oyster sauce. Yan, para may pagka-brown yung inyong chicken pastil. Di bali naman, pag habang niluluto nyo ito, nagiging parang brown siya. Nilagyan din ng soy sauce. So, i-season natin ng soy sauce at saka oyster sauce. Yan, napakasarap talaga. Balance na balance po yung lasa nito. Try nyo po talaga ito as in napakasarap na recipe ng chicken breast. Mas maganda po yung chicken breast na gagamitin kasi mas marami yung laman. Kumbaga marami siyang flesh na makukuha kaysa sa gagamit ka ng thighs o yung dito sa may hita ng manok. Ang pinaka the best talaga gamitin or lutuin sa chicken pastil is yung chicken breast.
Yan po, yan. Done cooking. So, yan po. Napakasarap na recipe. Yan. Yan. Ready. Ito po ay pangbaon namin sa pag-travel po namin. Yan. So, napakasarap po ito ng recipe. Pwede mo siya dalihin sa lakaran kasi kahit na hindi po siya nalagay sa ref. Yan. Hindi pa mapapanis. At ito ay ready na for assemble. So, yung banana leaf dito yung ginagawang pag-serve with steamed rice topped with shredded chicken. Yan. The best po ito pag tinitinda po sa mga stall na food. Yan. Tsaka pwede madala ito sa pupuntahan, workplace, or anywhere you go. Yan. Pwedeng the best pang baon. Yan. Para sa akin po sa family namin, the best po yan. Tsaka favorite ko po ito. Hindi siya madaling mapanis yung ulam na ito dahil may preservative po siya yung sa ating ginamit na vinegar. So, ito ang introduce po ng Filipino Muslim na recipe sa Mindanao. Yan. Sa Mindanao po ang recipe na ito introduce po nila galing sa Mindanao at popular po na breakfast meal nila tsaka pangbaon. Yan, mag-prepare lang kayo ng dahon ng saging. Yan, ibalot na natin ng maayos. Ganyan, i-fold na. Pwedeng-pwede po ito pang business. Yan, sa mga eskwela. Kasi ready to serve na yan. May ulam na. So, pwede na lang gumamit ng plastic gloves yan sa kamay para pwede yung kamay na lang. No need of kutsara. Diba? Kamayan na lang. Pwede yung sa plastic na gloves para sa kamay pag gusto mo magkamay talaga kumain. So yan, pang baon sa eskwela, pang tinda, pang business. Napakaganda po talaga ito. Recommended ko po ito na recipe sa lakaran. So you can bring this anywhere you go. Kasi kahit hindi siya i-ref, talagang napakasarap na pang baon, napaka-inam. Hindi siya madaling mapanis dahil sa nilagay natin na vinegar. Yan. Balance po yung lasa niyan. Wow! Ang sarap talaga. Yan. Balance po niyan kasi meron na siyang kanin at saka ulam. And thank you for watching. Until next time.